good day to all of us. I am Joshua Antonio Enrique, 21 years old from Baguio City, currently studying at the University of Baguio, and ngayon I am a part-time online seller, and I am proud to be under the banner of the Lion-Hearted Soul Yielders, and today I will share you my DA testimony. Before the DAG naman, ang buhay ko ay masasabi kong Kristiyano nga ako by name, pero hindi talaga ako Kristiyano by heart and by actions. Kasi I am previously used sa previous church na ina-attendan ko, I am part of the music ministry. But then, yung joy and yung motive ko of serving doon is not to serve the Lord, but then talagang gusto kong mag-play because of enjoyment. Gusto kong be part of the family kasi may mga barkada ako, masaya, ganon. Pero hindi ko nakita yung totoong essence talaga kung bakit ba tayo nagsiserve kay Lord. And yun nga yung problema. And patuloy na at the end of the day or after Sunday, yung buhay ko talagang malayo sa kung anong nakikita ng ibang tao sa simbahan. At dumating yung weekend, talagang puro bisyo, yung parang tinututukan ko, pinupuntahan ko, ganon. After classes, dahil dun sa school namin, half day kasi yung klase namin doon. Kaya talagang after ng pasok namin is diretso kami nagiinuman. Kung hindi naman inuman, diretso sa computer shop, ganon. At times rin sa family namin, nagrarason ako na ganito, Ma, Pa, may overnight kami para sa paggawa ng project. But then, hindi pala talaga yun yung parang punta ko. Minsan, nandun kami sa Paddy's overnight, sa may teacher's camp, o kaya dyan sa may City Lights. Ganun yung routine ng buhay ko noon, talagang dire-diretso. Hypocrisy nga yung pamumuhay ko noon as a Christian na hindi talaga makikita sa actions ko and hindi talaga makikita sa puso ko na talaga ako isang Kristiyano. And yun, tuloy-tuloy until the time na nag-backslide ako sa church namin dahil sa sobrang wickedness na ng ginagawa ko, patuloy akong hinila ng kalaban papalayo sa presensya ng Diyos. Nung nag-backslide na ako dun sa church, talagang grabe yung galaw ng kalaban. Puro stress, puro problema yung dumadating na sunod-sunod. Walang peace of mind, walang freedom. Talagang naghahanap ako ng something na makakasatisfy sa akin, pero talagang wala. Even from this world, trinay ko magbisyo pa rin. Ganun pa rin yung ginagawa kong lifestyle and routine. Relationship from this world, ganun. Pinipilit kong isatisfy yung sarili ko from these worldly pleasures, pero wala talaga. And at that time, as patuloy akong namumuhay, that year na nag-backslide ako sa church is dumating sa point na si mother ko, bigla akong ini-invite na pumunta sa church. Dun sa may Malcolm, sabi nila na punta ako. Dahil hindi makakapunta si mother, siya yung in-invite, ako yung pinapunta. And pagpasok ko sa church, doon naman ako na-bless kasi pag upo ko noon, unexpectedly, may nakita akong kakilala ko dun sa harap. Musician silang dalawa. And talagang na-bless ako kasi nakita ko yung life nila before. And biglang, uy, nandito naman sila. Actively nagsiserve kay Lord. And I was blessed and I was challenged rin na magpatuloy na bakit ako, nasan na ako ngayon of their younger age. Mas mature pa sila mag-isip kaysa sa akin, masasabi ko, kasi they choose to follow the Lord. And ayun, talagang consecutive Sundays ako nag-attend. And ayun, talagang continuous Sundays naman, hinalo up ako ng life group leader namin. Talagang grabe yung effort nila na ipakita yung love and welcoming na gusto kanilang sharean. Gusto kanilang mag-grow ulit knowing my background na shinare ko sa kanila. And in-introduce naman sa akin nila itong divine appointment with God because of pride of life. Ako mismo, sinasabi ko, ay, alam ko na yan. Baka yan yung altar call, yung gano'n, yung iiyak-iyak ka. Pero but then, talagang sabi ko sa isip ko, bakit hindi na lang ako mag-submit? Diba? Kasi pumasok ako sa church na to and ayun, talagang napilitan na lang ako mag-attend sa DAG. Napilitan ako dahil may kasama ako, kaya ako nag-attend. And hindi ko alam that day will be the powerful day na ita-transform ni Lord yung buhay ko. During DAG naman, talagang very powerful talagang masasabi ko tong DAG because I was delivered from this pride of life.
mula sa mga bisyo kong ito, and I am very proud that in an instant talagang nabitawan ko lahat ng addiction ko and itong bisyo ko, and I gave it all and I've surrendered it all to the Lord. Talagang grabe yung iyak, and grabe yung guilt, and grabe yung sakit na naramdaman ko kasi talagang I was very sorry sa mga nagawa ko kay Lord, na talagang iniwan ko siya, tinalikuran ko siya, but then He's really there to welcome me again. Nayakapin ako, pabalikin ako sa presensya niya. Talagang everything, my pride na sinira ni Lord yung pride ko talaga, na akala ko marami akong alam tungkol sa Kanya. But then kulang na kulang pala yung knowledge ko. Kulang na kulang, marami pa akong kailangang matutunan tungkol sa Kanya. And even He gave me this desire na mag-devotion and mag-pray daily. Grabe talaga yon. Talagang before, never kong trinay mag-devotion, never kong trinay itong pag-pray ng continuously, pero yun, talagang tinuro sa akin ni Lord at this day of DAG. And from the Holy Spirit encounter naman, talagang naramdaman ko yung malamig na buhos ng tubig na nakaka-chills talaga, and hindi ko ma-explain kung bakit ganun yung naramdaman ko, and it was already the Holy Spirit. Napaspeak in tongues na lang ako nang hindi ko alam. I cannot control yung pag-speak in tongues, and talagang after that, grabe, dire-diretsong hagulgol. Iniyak ko kay Lord lahat ng nararamdaman ko. And after that, there is freedom. Talagang gumaan yung pakiramdam ko of every chains that's binding me. And power after DAG, talagang grabe yung ginawa ni Lord sa buhay ko, na all of my vices and addiction instantly na let go ko because of the joy na pinaramdam sa akin ni Lord. Itong joy na to talagang it surpasses everything ng pleasures and kasiyahan na nare-receive ko dito sa mundo. It has an exceeding joy talaga sa buhay ko na hindi ko nakakailanganin ng kung anumang bagay mula dito sa mundo. And power, kung dati pumupunta kami sa inuman, sa bar, ganyan, para magkwentuhan, magchismisan. Pero ngayon talagang nabago ni Lord yung routine ko. Ngayon pupunta kami sa Burnham, sa parks, para mag-share ng word niya, kung gaano rin sila kamahal ni Lord. Na baka yun yung maging way rin para mabago sila and ma-receive nila si Lord sa buhay nila. And dati kung ginagawa ko sa pastime ko, mag-scroll sa Facebook, or matulog, or kung ano-ano man yung ginagawa ko. Pero ngayon, talagang devotion and prayer yung dinesire kong gawin. Talagang, I believe na when we seek more of the Word and we seek more of the Lord, talagang mas mag-grow tayo as a Christian. And I am desiring more to grow in His kingdom, in my faith also sa Kanya. And now, talagang powerfully ginagamit ako ni Lord sa ministries through music and through photography in this church. And I was very blessed sa pag-welcome sa akin ng mga church members in these ministries, kasi dito ko ulit na-feel yung warmth and yung love ni Lord. And talagang dito rin ako nag-grow as a Christian dito sa ministry, and I love to minister to the Lord, and nakikita ko na yung true meaning ng pag-ministry, na hindi para magpasikat, but then it's to serve the Lord. And kung dati kung pointless yung buhay ko as a Christian, na wala akong goal, kundi pumunta lang ng Sunday, mag-minister, ganun. But now, talagang pinakita sa akin ni Lord yung lesson of discipleship, na we should aim to win more souls. Yun pala talaga yung number one na goal natin as a Christian. And ako mismo, I was very thankful that now the Lord gave me disciples na maaalagaan. I was very blessed, and talagang wala nang papantay dito sa na-receive ko ngayon, this DAG. And all glory belongs to the Lord sa lahat ng nagawa niya, sa transformation and restoration of my life as a Christian, that I am now a Christian in heart and in action. And power, I am encouraging each and everyone na hindi pa nakapag-attend ng DAG, na it is the time na babaguhin kayo ni Lord in this event. Alam kong ang daming circumstances, ang daming testings na dumarating para mahinder ka na hindi mag-attend, but then I promise you na guaranteed yung results nito. And this DAG will be used by the Lord to transform you, to restore you. Kung isa ka bang Kristiyano rin dati, na Kristiyano in name but not Christian in heart, baka baguhin na rin ni Lord yan. Kung dati man na may hinahanap kang joy or love
mula sa labas, maybe dito na rin ipapareceive sa'yo ni Lord yung hinahanap mo. And the Lord will change us in different ways. Hindi ko alam kung paano kayo babaguhin ni Lord in this event. But then, guaranteed talaga yung result nito. So, power, let us all attend this divine appointment. God bless.